Right now, meron na hong mga arrest order laban kay Pastor Kibuloy from the court, from Davao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Kibuloy, considering na korte na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Total, ito po ay nasa korte na. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force, hulihin si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Right now, meron na hong mga arrest order laban kay Pastor Kibuloy from the court, from Davao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Kibuloy, considering na korte na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Kibuloy na total ito po ay nasa korte na. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Para po, alam nyo kasi yung mga ganitong bagay, katulad nung una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force, hulihin si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Sana. Pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang nagdasal po tayo na walang mangyaring violent. Sana maging mapayapa. Kasi katulad ng sinabi ko nun, napakahirap na pagsamahin natin sa issue na to ang faith at politics. Ang hirap po niyan. Kumbaga, ang daming taong masasaktan dito sa issue na to. At pananampalataya yun. Mahirap tayong maipit sa gitna pagka pinag-usapan ng pananampalataya. Sa totoo lamang po, inaantay po namin hanggang ngayon yung desisyon kung kailan kami makakapag-hearing patungkol po sa pagtanggal ng franchise ng SMNI. Hanggang ngayon, naantay po namin ng desisyon kung kailan kami makapag-hearing. Kasi ang dami na po dyan, ang dami nang naging nagdikit, na siya yung kaso ni Pastor kasi, domino na, umabot na hanggang sa SMNI, freedom of the press na. Iisang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun? Sa totoo lang po, napakadaming issue sana na pwede nating pag-usapan sa hearing, pero wala pa po, hindi pa na i-schedule ang hearing nito. Sir, may issues no, yung kay Pastor. Yung mga nangyayari po sa kanya, do you believe that it is part of a political process? Oh, definitely. Definitely. Kaya sana nga, ang pakiusap ko, wag natin, kung politika ang issue natin kay Pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, never nating itatouch ang religion. Nakakatakot yan na pakialaman natin. Si Senator naman yung statement asking yung PNP to revoke yung mga gun licenses na na-issue pa yung Pastor. May mga followers siya supposedly na nagpo-post sa social media na handa sila magpakamatay para hindi ma-arrest. Yun ang nakakatakot dun, sir. Yun ang mga sinasabi ko. Kasi
pag pinag-usapan natin ng faith kasi, diyan mapupunta yan. May mga fanatics tayo na hindi natin maiwasan. Pero hindi naman natin pwedeng panghawakan ng batas na porket identified kay pastor, kakansilin na natin yung kanilang mga in-issue ng PNP. Wala naman silang kaso. Siguro, kasi dito sa bayan natin, hanggat hindi ka pa napapatunayan na may kasalanan, mahirap na sasabihin natin kansilahin kagad yung kanilang mga permit to carry o LTAP nila, no? Kasi kailangan may proseso din yun. Kailangan mapatunayan muna na sila ba ay may nagawang kasalanan. Kasi minsan yung mga ganun na ang hirap pare, napakahirap na parang kasi ako, nangyari sa akin yan, kinansila yung mga baril ko, pare, na ano yan, ha? Nung sumuporta tayo sa 2013 na gulo sa Lahad Datu. Openly, sumuporta tayo sa mga tausug. Ang nangyari sa akin doon, nakansila lahat yung... Hindi ko alam, biglang kinansila lahat yung ano ko, yung permit to own, lahat yun. Kinansila. Nagulat ako, sabi ko, para naman yatang ang aking karapatan na nasagasaan yata. Pero ang nilabas nila, yung mga ex-convict, hindi pwedeng magbarel. Kaya wala akong nagawa. Dumating lamang yung aking absolute pardon, kaya ako nakakuha uli ng baril. Pero sabihin, sana yung mga ganitong bagay, wag na nating palakihin ba? Yung mga supporter ni pastor, natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, naapi yung kanilang pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi solusyon ang karahasan. At tandaan po natin, si pastor ay lingkod ng Diyos. At ang kanya pong dinadanas ngayon isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa pananampalataya ng tinatayuan niyang relihiyon. At isang bagay ito na nagpapatunay na kapag malapit tayo sa pagsubok, ibig sabihin malapit tayo sa Diyos. Kaya siguro po, ang gawin na lang natin, manalangin tayo ng kapayapaan. Kung ano man ang mangyari, sumurrender man si pastor o mahuli, sana walang karahasan na mangyari. Sir, when you say setting aside politics, do you mean we have to simply ignore the complaints of the victims of Lloyd? What is that amount to condoning his illegal activities? Ay, hindi po. Huwag po natin i-ignore, no? Dahil ito po ay ang pakiusap po natin, pag-usapan po ito sa korte. Kasi sa court po, yan hindi may impluwensyahan yan ng tinatawag natin politically motivated cases. Kasi alam naman po natin na yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Number two, lumaban yan sa mga NPA, sa mga komunista. Hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika.